Okay, we're back mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Maraming po salamat sa patuloy po na pagsuporta sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome to my channel, Coach Jared Live. Okay. Kwentuhan muna tayo mga kababayan bago natin pag-usapan itong ating next topic. Oo. Kasi may sinan sa akin si Arnel. Na-post daw ni MJ Kiambao Reyes. Ayan, ito. Ayan. Si MJ. Basahin natin. Ang binasa niya ay yung quote. Yung quote ni Torion sa kanyang sagot, petition for certiorari. Sabi, what specific provision of Philippine law authorizes the executive department to arrest, detain, or facilitate the surrender of a Filipino on the basis of an ICC warrant without a Philippine court-issued warrant, without surrender or extradition proceedings prescribed by domestic statute, and after the Philippines' effective withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. Ito ang sabi sa petition na to. Ngayon, may sarili siyang pinost si MJ Kiambao. Sarili siyang post. Ayan. Sabi niya, ang pinost niya yung specific na paragraph. Sabi, constitutional rights are not suspended by expediency where individual liberty is concerned. This honorable court has already made clear that noble ends do not justify unconstitutional means. Okay? Tapos may sinabi siyang decision ng Korte Suprema, Trillanes IV versus Medialdea, April 3, 2024. Wait, ito ba yung decision? Ano yung issue na tong case na to? No intention, no matter how lofty, warrants a violation of fundamental freedoms and of cornerstone public policies that help keep our system of justice alive. In these consolidated cases, the court upholds the Constitution and reaffirms that no one, not even the president, is above the law. Pero putol yung quote. Wait, tingnan natin to. Ano ba yung case na to? Wait. Trillanes versus Medialdea. Ano ba yung issue na ito? Baka kasi obiter dictum eh. Or baka it's not even no? 241494. Okay. Huh? Mm-hmm. Okay. Wait lang ha. Titignan ko lang. Tungkol kay ano to eh. Tungkol sa ano to eh. Yung pag-revoke ng amnesty ni Trillanes. Ano? Wait. Ayun. Uh-huh. Okay. Ang kinote, ang weird. Ang kinote ni Torion ay yung introduction ni Justice Singh. Okay. Obiter dictum nga. Oo. Na parang mukhang talo yata si ano dito, Medialdea. Wait. The petition for certiorari, prohibition, and injunction filed by petitioner Trillanes is granted. So talo ang mga Duterte dito. Ba't ito yung weird? That's so weird. Ang weird. That's so weird. Wait, bakit yun ang ginamit nila? So weird. Ang weird ni MJ, no? Yun talaga yung yun talaga yung keynote niya, yung kung saan talo si Duterte. Ang kulit ni Torion, sinama niya yung kaso kung saan talo si Duterte.
Ang weird. Kasi yung facts, mga kababayan, nung case is precisely umabuso daw si umabuso si Duterte sa pag-revoke ng amnesty ni Trillanes. Oo. So bakit yun ang ginamit nila? It doesn't prove their case. Or baka ginamit lang nila yun kasi nga hindi raw sumunod sa proseso si Duterte. Is that it? Weird. Weird. But anyway, going back. Ang weird na, ang weird na. Okay, medyo nasayang oras ko doon 8 minutes. Oo. Well, puntahan na ngayon natin itong puntahan natin. Pero thanks Arnel for sharing. Oo. Going back. Ayan, pag-usapan natin itong, unahin mo natin si Robin Padilla ha. Kasi mukhang natawa ako dito sa interview ni Robin Padilla, guys. Dito sa, kanina. Biglang bait to pa. Oh, parang ang bait ni Robin Padilla kanina, Parang kala mo, tanggal siga eh. Oo. Tanggal pagkasiga ni Robin Padilla kanina. Robin, nangyari sa'yo? Ba't tanggal siga ka bigla? Oo. Tanggal siga eh. Ano nangyari kay Robin? Akala ko ba, paglalaban mo si Bato de la Rosa, kahit mamatay ka? Oo. Grabe. Napanood ko yung interview ni Bato kay Jessica Soho. Ni Jessica Soho kay Bato. Actually, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Hindi na ako nagulat na inamin niya. Kasi sinabi ko na sa inyo yan eh. Yan na naman ako. Eto na naman ako. Nag-Nostradamus moment na naman ako. Di ba mga kababayan, sinabi ko na po sa inyo na nung panahon na yon, ang 13th vote ay si Bato. Kailangan nila si Bato para makuha yung majority. Adi inamin niya. Inamin niya, di ba? Inamin niya. Kaya lang siya pumunta doon dahil nakiusap si Alan Peter Cayetano na bumoto siya para makuha nila yung majority. Oh. Ganun. So, umamin siya. Hindi na ako nagulat eh. Kasi hindi talaga nila makukuha yung majority kung wala si Bato. Kaya nagmakaawa si Alan Peter Cayetano na pumunta si Bato para makuha nila ang majority. Feeling ko, ito pa yung feeling ko baka may bola pa si dyan, may bola pa si Alan Peter dyan. Ang bola niya dyan, sigurado, sabihin niya na kailangan tulungan natin si Sara Duterte. Kailangan tulungan natin si Sara Duterte. Kailangan tulungan natin si VP para hindi siya ma-impeach, ganyan. Eh syempre, si Bato, tatanga-tanga rin. Ganun din yun eh. Pareho sila ni Robin mag-isip eh. Basta suporta sa Duterte, walang question yun. Tanga-tanga yun eh. So, pumunta siya, risking life and limb and a possible arrest para makuha yung majority. Yun na yun. So, ngayon, sakripisyo siya. Di tago siya ulit. It's really, at the end of the day, mga kababayan, it is really for the impeachment. And sinabi rin niya, nababalik daw siya, magpapakita raw siya ulit para sa impeachment hearing. But I doubt. Unless baguhin nila yung rules na payagan nila yung remote working. Oo, yung siya, para siyang virtual assistant. Shoutout sa mga virtual assistant ha. May virtual assistant ba dito ngayon? Press 1 kung virtual assistant ka. Shoutout sa inyo. Ayan, nagpapasok din kayo ng dolyar sa Pilipinas. Oo, so ayun. Baka ganun. Baka unless papayagan nila. Ayun, dahil pala natin mga VA dito. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Yan. Ang dami pala nating VA. Nagulat ako. Shoutout sa mga VA. Nagpapasok kayo ng dolyar sa Pilipinas. Oo. Yan. Okay. So, ayun. Mga kababayan. And, ngayon na nagtatago si Bato de la Rosa at
si Robin Padilla has been, ano, di ba, last time, tayo ito, person of interest, di ba? Si Robin Padilla. Saan ba yan? Saan ba yung article ko? Yan, saan ba? Ayan. Ito. Dahil si Robin Padilla, mga kababayan, ay isa ng person of interest. Oo. Parang medyo lumambot si Robin Padilla. Nakatawa ko kanina sa interview niya. Seryoso, mga kababayan, natatawa ako sa interview niya kanina. Parang bait-bait niya kanina kasi bait siya ng tupa. Wolf in sheep's clothing. Ika nga. Oo. Wolf in sheep's clothing, guys. Wolf in sheep's clothing. Bait na kanina eh. Ito yung interview na sinasabi ko, yan. Sa GMA. Panoorin natin. In fact, natatawa nga kay Mel Chanco rin eh. Si Mel Chanco, parang talagang pinupush na si Robin Padilla na sumagot. Si Robin naman, wala, bait eh. Natakot. Feeling ko natatakot ngayon si Robin Padilla sa kaso. Natatakot siya sa kaso. Kasi, Robin naman kasi, aiding and abetting. Olats ka talaga dun. Lalo na, alam nyo mga kababayan na, sana, in this case, sa sitwasyon to, sana ako ay mag-Nostradamus. Oo, sana. Sana ako ay mag-Nostradamus. Pero, sana, ang Supreme Court, i-declare na valid yung warrant of arrest. Sana. Sana i-declare na valid. And, yun. So, pero alam nyo, ang kutob ko dyan ganito. I-declare nila na valid yung warrant of arrest. Pero, baka mag-set sila ng rules on surrender. Yun ang mangyayari dyan. Yun yung realistic na naiisip ko na pwede mangyari dyan sa warrant of arrest, diba to? They will declare it as valid as part of our commitment to upholding the law and parte din ng Constitution na tayo ay tinatanggap ang general principles of international law. So, feeling ko mapapayagan na, sasabihin nilang valid yung warrant of arrest. Pero maglalagay sila ng rules. At ang feeling ko, ilalagay nilang rules ay yung parang rules on extradition. Ibig sabihin, dadakpin, aarestuhin si Bato, dadalhin sa local court, and then the local court, titignan niya yung arrest warrant. Pag na-confirm yung identity, na-confirm yung kaso, and everything else, dadali na, i-extradite na. Yun yung nakikita ko mangyayari. Yun yung pinaka-realistic na pwede mangyari. But that will defeat the purpose of the law, which is RA 9851. But anyway, mamaya natin pag-usapan. And ito pa naisip ko kung talagang issue yan kalator yun, yung RA 9851, bakit hindi sila mag-petition for certiorari laban dun sa batas na yun? Hindi naman sila mag-petition dun it's not petition for certiorari. Wait, ibang tawag doon. Hindi siya petition for certiorari. Wait, ba't tawag doon? Tawag doon Sorry, andito yun. Bagal. Taking a bit longer daw. Mamaya natin puntahan. Hanapin ko muna. Panoorin muna natin itong balita. Sa puntong pong ito ay makakapanayam natin live si Senator Robin Padilla. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi po, Tita Mel. Thank you very much, Senator. Once and for all, can you confirm po yung mga ulat, mga sabi-sabi dyan? Kayo daw yung kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pag-alis sa Senado. Kayo pa raw yung nagmaneho ng sasakyan palabas
bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Senator, ano po ba totoo, sir? Sagot, Robin. Tita Mel, ano po kasi ang sabi po ng mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Ayaw nang sumagot. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang Ano, iwas ka na sa sagot, Robin Padilla? Nanginginig ka sa takot, oh. Pero bait-bait bigla, oh. Petition for certiorari pala tawag. Oh, by the way, sorry. Rule 65, petition for certiorari din. Tapos, yun. Anyway, so yun. Biglang bait, no? Diba, Robin? Ba't tayo ganyan? Nawala na yung tapang mo? Tanggal ang siga? Tanggal siga bigla? Alam niyo yung tsura ni Robin? Alam niyo yung tsura ni Robin? Alam niyo yung mga, yung mga kriminal na nahuhuli, tapos dinadala kay Mayor? Ano yung tsura niya? Ganun yung tsura ni Robin. Ganun yung tsura ni Robin, guys. Oo. Yung alala niyo merong dalawang nang hold up sa babaeng rider sa Tondo. Oo, tapos nahuli, tapos dinala kay Yorme, kay Isko. Oo, ganun yung tsura na ngayon. Pinapagalitan ni Isko. Sinisigawan ni Isko. Ganyan lang, upo, sir, upo, Mayor. Tsura yun. Hindi makasagot eh. Imagine, hindi pa nga yung tanungan ni Mel Chanco, hindi pa nga yan hindi pa nga yan mabigat eh. Hindi pa yan mabigat yung tanong ni Mel Chanco. Oh, pero hindi niya masagot. Tanggal tapang. Mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV, nakunan kasi ng GMA News palabas ng Senado, bandang Sagot. 12:30 ng madaling araw. Nung Huwebes po, nung May 14. Sagot Ang ka, plaka Rocky. po niyang Ayan, yung sasakyan Fortuner, puting oh. yan, although binlur namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato. Paalis ng Senado. Batay sa report yan na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Kotse niyo pa ba yan? Upo ba yan? Ay, opo. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, ha? Yan ho ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Wow, Fortuner. pinaka-humble para ang Fortuner. Hiyang-hiya naman ako sa 2.4 million pesos na halaga ng sasakyan. Di ba? 2.4 o 2.5 million. Pinaka-humble. Well, kumpara sa mga senador siguro. Pero walang tatalo sa pinaka-humble na sasakyan kay JB. Kasi nagbibisikleta lang daw siya, sabi niya. Bisikleta ba o motor? Di ba? Alam mo nga ito ni Robin. Huling-huli sa akto wala siyang magawa, hindi niya ma-deny. Sasakyan niya talaga kasi. Lang. Kasakay ho ba yan nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Tita Mel, close kayo. Ano to, showbiz? Ang showbiz yung sagot, no? Artista ka talaga, Robin
Artistang-artista ka talaga. Totoo lang. Oo, no joke. Artistang-artista ka talaga. Oo. Parang ano yun eh, pag tinatanong ka ng ano, balita namin, mag-girlfriend na raw kayo ni Bina Morales. Ay, hindi. Hindi ko alam. No, hindi. Ano yan, no comment, no comment. Ganun. Di ba naging magjowa raw sila ni Bina Morales? Huwag na natin damay dito yung mga iba pa. Oo, huwag na natin damay yung tahimik na mga buhay nila. Tsaka example lang yan. Ganun. Oo, pasensya na kay Bina Morales. Oo. Anyway, ang showbiz eh. Showbiz eh. Yung sagot. Huwag na natin damay. Ikaw naman, Marsha Jenny, tahimik na ang buhay eh. Tsaka nanonood sa atin yun. Shoutout kay Ate Sharon. Ay, naku. Anyway. So, yun. Ang generic ng sagot eh, no? Di makasagot. Ba't nawala yung tapang mo dyan? Ba't hindi mo ngayon ipaglaban? Hindi mo ngayon ipaglaban si Bato de la Rosa. Kung naniniwala ka na tama ang ginawa mo, kung naniniwala ka na tama ang ginawa mo, bakit hindi ka proud ipaliwanag sa taong bayan kung itinakas mo ba talaga si Bato? Bakit mo siya itinakas? May sure ka ba na wala kang nilabag na batas, etc., etc.? Ganun eh. Diba? Nangyari. Nasaan yung tapang? O matapang ka lang kapag sige ko panghali na nasa harapan? Andiyan ba si Ate Sharon? Andiyan siya? Hi, Ate Sharon. Oo, huwag na natin idamay. Ano ba? Wait, hindi ko nakita yung comment. Dito nga, ayan. Hello, Ate Sharon. Ano ba to? Ano ba tong friend mo? Good morning, Ate Sharon. Ano ba tong friend mo? Ano ba meron dito? Ba't may saltik to? Anyway, so yun na nga. Hello po. Ayan. Hello. Hello po. Ayan. Ay. Anyway. So yun na nga. Ano kasi nakakain itong mamang to? Ba't siya ganyan? Ba't siya ganyan, ha? Anyway, tuloy natin. Para siyang basang sisiw dito kaya. O, nakaganyan pa, parang kala mo, hindi parang napakabait eh. natin. Opo. Pero akin po yan. Opo, alam kayo po ba lahat ng nakasakay tao doon? dito na kotse ko po Sir, yan. sir, kayo, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po para... Pati kayo, Nakakatawa si Mel Chango. Pati kayo, hindi pwedeng itanong. Sarili na ka lang eh. Tatanong ni Mel Chango, nandiyan ka ba? Nakasakay ka ba dyan? Ang sagot ba naman ni Robby, intay lang natin investigasyon. Pati kayo, hindi pwedeng itanong. Grabe dito, si Robin. Nagmukha talaga siyang tanga dito. Oo. My goodness. Pati kayo, hindi pwedeng itanong. Hindi naman tinatanong kung kasama niya si Bato. Ang tinatanong kung siya mismo nakasakay doon. Pwede naman niyang sabihin na, oo, nakasakay ako dyan. Uwi na akong bahay. O, pag tinanong, kasama ba si Bato? Hindi ko sasagutin yan. Bahala kayo, di ba? Ano pa naman? Naman, Robin, konting training pa. Dati ka artista, kaya mo yan. Laban lang. kayo, hindi Antayin po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po para... Okay. Oh, Ano ito. po, Tita Mel? Ito pa isa. Batay din po sa impormasyon binigay sa GMA News. Magkasama daw po kayo ni Senator De La Rosa bago siya nawala at umalis ng Senado.
Pumasok daw po kayo sa kanyang tanggapan bandang 1:20 a.m. At nagtagal po kayo doon ng 20 minuto. Oo, hindi. Senator. Nako, Tita Mel, 3 gabi po at 3 araw po kaming magkasama ni Senator Bato dito. Habang Dito po nandyan kami siya. natutulog. Habang nandyan siya, magkasama kayo. Meron po ba kayong napag-usapan? Opo. Meron ba siyang... Yung mga ganyang tanong po, pwede po natin sagutin yan. Opo. Okay, good. Meron po ba siyang pahiwatig sa inyo noon tungkol sa kanyang balak Opo. na pag-alis sa Senado? O anong gagawin niya? Anong posisyon niya? Paano? Anong mangyayari? Tatanggapin ba niya yung ano? Ay, nalaman ba ninyo yun? Sinabi ba niya na ayaw niya hindi niya tatanggapin yung warrant of arrest kung siya ay sisilbihan ito? Senator Padilla. Ang hirap ko sa can I Robin, repeat nabibig. the question? Talagang Okay. patungkol po dyan sa... Opo, tungkol po dyan sa warrant arrest ng ICC, ay hindi po namin talaga tinatanggap yan. At Okay. malinaw naman po na ang posisyon po ng Senado, ng aming mayorya sa ngayon, ang hinihintay po namin ay yung warrant of arrest ng local court. Kasi meron po kaming resolusyon patungkol dyan. At yan po ay talagang pinangahawakan po namin. Tsaka hanggang ngayon po sa mga oras na ito, hindi po namin sinasabi na kailangang pang tumakas si Senator Bato dito sa Senado. Ba't kayo tumakas? Diba? Ba't kayo tumakas? Sinasabi nyo pala na hindi kailangan, naniniwala daw ang majority, na hindi kailangan tumakas ni Bato de la Rosa. Diba? Ba't yung pinatakas? Ba't siya tumakas pala in the first place? Yun nga yung sinasabi ni Soljan Berberabe kanina. Nung pinag-usapan natin si Soljan Berberabe. Na kaya pugante si Bato de la Rosa, umaakto kasi siyang pugante. Kung hindi siya pugante, ba't siya umaaktong pugante? Hindi niya hinaharap yung kanyang warrant. Di ba? Tago ng tago. Ba't siya umaaktong pugante? See? Kung totoong naniniwala ang majority, lalo na to si Robin Padilla, kung totoo silang naniniwala na walang kasalanan si Bato de la Rosa at hindi nila nire-recognize ang warrant of arrest ng ICC, bakit nagtatago? Bakit nagtatago? Salamat sa super chat, Ate Cheryl Lazaro Vicente. May bati sa'yo si Ate Sharon, babati sa'yo si Cheryl. Buti na lang, tama your choice daw. Mukha naman, tama her choice. Ayan. Okay. Di ba? Kung hindi nyo pala nire-recognize, ba't kayo nagkatago? Huwag kayo magtago. Diba? Sabi ni BJ Cans, dahil valid warrant, takot si Bato. Yun lang nga. Akala ko ba hindi siya valid warrant? Ba't siya nagtatago? Diba? So even they should admit that na at the back of their minds, they're thinking of the possibility na valid yung warrant. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba meron silang i-file na kaso na writ of habeas corpus last year kay Rodrigo Duterte. Diba last year? Hanggang ngayon, walang desisyon yan. Hanggang ngayon, walang desisyon yan. March 2025, nag-file ng kaso sa Supreme Court yung anak ni Salvador Panelo na abogado ni Kitty. Na sila nagpapa-writ of habeas corpus. Hanggang ngayon, wala pa rin desisyon ng Supreme Court. So, ibig sabihin, hindi rin pwedeng, in the same way, na hindi pwedeng i-claim ng mga pabor sa pag-aresto kay Bato at kay Digong,
na legal. Di ba yun ang sinasabi ng mga DDS? Hindi legal yan kasi wala pang sinasabi ang Supreme Court na pwede. Eh, we can also use the same argument against the DDS na wala rin naman sinasabi ang Supreme Court na bawal arestuhin. So, ba't hindi siya arestuhin? Yun. Di ba? Ganun naman kasimple yun, mga kababayan. Let us not complicate things. Napakasimple ng buhay, mga kababayan. Huwag natin i-complicate. Huwag natin i-complicate, mga kababayan. Di ba? So, kung hanggang ngayon, wala pa rin TRO si Bato, actually, I'm expecting it this week. Magkaroon ng decision yung TRO. If not Wednesday, Friday yan. Kung hindi sa Wednesday, sa Friday yan. Pero feeling ko Wednesday. Kasi very urgent eh. It's an urgent motion. So, anyway, tuloy natin to. Kasi nga po, wala namang warrant of arrest galing po sa local court. Alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Senator Bato? Nakausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... Hindi, sabi niyo talaga, sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman ay tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, Pasensya na po. Kaya Ako na po itatanong yung sa humihingi inyo. po ng, Opo. Oo. So, 3 araw kayo Ako po yung magkasama. humihingi ng pasensya sa ating mga, opo. Oo. Ay, Naiirita na si Mel Chanco, no? Kitang-kita yung pagkabwisit ni Mel Chanco kay Robin. Naiintindihan ka namin, Madam Mel Chanco. We get you. We get you very much. Ulitin nga natin. Kitang-kita na yung pagkairita ni Mel Chanco eh. wala. May sinabi po Wala. kasi kayong... Hindi, Ma'am sabi niyo talaga, sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman ay tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, Pasensya na po. Kaya Ako na po yung itatanong sa humihingi inyo. po ng, opo. Oo. So, 3 araw kayo Ako po yung magkasama. humihingi ng pasensya sa ating mga, opo. Oo. Ay, hindi Opo, po ba... opo. 3 araw, 3 gabi po kami na magkasama. Opo. Ay, hindi po ba overnight lang si Bato? Si Senator Bato sa Senado? Overnight lang? Hindi po. Hindi, Ay, matagal di ba? siya Hindi po, dyan. magmula po Lunes. 3 days siya dyan, 3 days. Mula po Lunes hanggang Miyerkules po kami. Nandito. Ikaw po ngayon tinuturing na ng NBI na person of interest sa paglaho ni Senator Bato. Ano po reaction nyo dyan, Senator Padilla? Investigasyon na naman. Person Ay, of interest. Yan po ang dahilan kung bakit yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kaya naman, Di duwag ka pala, Robin Padilla. Duwag ka pala. Nasaan na yung siga? Robin, nasaan pagkasiga mo? Mel Chanco lang pala tutupi sa'yo. Mel Chanco lang pala tutupi sa'yo. Nung isang araw, sigo-sigo ka pa. Nakaamba ka pa. Meron pa siyang sabi dito si Ate Sharon, di ba? Meron ka pang pasabi-sabi kay Senator Kiko? Sabi mo, hindi mo ko pinapalamon, ha? Huwag ganun-ganun pa siya kay Senator Kiko. Oh. Hindi mo ko pinapalamon, ha? Ha? Isigaw-sigawan mo ko, hindi mo ko pinapalamon. Tapos, Chanco lang. Asa na? Asa na yung pagkasiga mo? Oh. Asa na yung pagkasiga mo? Ang weak mo pala eh. Weak pala to si Robin. Ano sabi? Kung hindi tayo sinabihan na person of interest, di malaya tayo makakapagsalita. Kung di ka ba naman isang tangat kalahati, Robin Padilla, kung ikaw, sumulat na ng affidavit mo, yun lang din naman ang hihingiin sa'yo ng NBI.
yung salaysay niya. Yun lang naman yun eh. Oh, bibigyan ka ng tip. Yan na yung tip mo. O, yan na yung tip mo. Sumulat ka rin ng salaysay mo para next time pag in-interview ka, may sagot ka. Hindi nagmumukha kang tanga. Sasabihan na naman ako sa channel. Sasabihin niya na naman sa akin, yan ka na naman eh. Nagbigay ka na naman ng tip. Sorry na. Sorry na agad, guys. Di ba? Oo. Tanggal tapang eh. Noong unang yabang-yabang pa eh. Noong unang yabang-yabang. Tapos nung sinabihan na person of interest, biglang ginawa mo pang kondisyon. Diyos ko. Kondisyon pala yun. Panindigan mo yung ginawa mo. Alam nyo kasi, alam nyo mga kababayan, ganito lang yan. Kung talagang naniniwala sila na wala silang ginawang mali, kung talagang naniniwala sila na hindi valid ang warrant of arrest, bakit tinatrato nyo siya as if it is a valid warrant of arrest? Bakit tinatrato nyo yung nangyari as if there is an actual local warrant of arrest? Diba? Hindi pala kailangan protektahan kasi walang warrant of arrest pero pinrotektahan nyo. Hindi pala kailangan itakas kasi walang warrant of arrest pero itinakas nyo. Diba? Your actions betray you. Your own actions betray you. At meron tayong tinatawag na obstruction of justice. 6 years and 1 day ang kulong nun, di ba? Nabasa natin nung nakaraan. Pasok na pasok si Robin dun. Oo, pasok na pasok si Robin dun sa constitutional limitation eh. Kasi ang sabi sa Constitution, pag senador ka or member of any Congress, kung ikaw ay aarestuhin sa isang krimen at ang krimen ay mas mababa sa 6 na taon ang penalty, hindi ka pwedeng arestuhin while the Congress is in session. Oo, meron kang partial immunity. Pero kapag ang krimen mo ay lalampas ng 6 na taon, hindi pasok sa'yo yun. Hindi ka maigiging immune. Si Robin Padilla, 6 years and 1 day. Nag 1 day, pasok na pasok eh. Parang sinukat talaga yun, para kay Robin Padilla. Hindi ba 6 days and 1 year, 6 years and 1 day up to 12 years kasi yan, DJ Cat. So, natawa ako dun eh. 6 days and 6 years and 1 day. Oo. Obstruction kasi yun. Obstruction of justice. So kaya nga mga kababayan, kaya kanina pinaglalaroan ko yung idea na kapag inaresto ka sa gitna ng impeachment trial at absent ka na, dapat wala kang boto. Yung boto mo hindi counted. Kaya nga pinaglalaroan ko yung idea na baka posible na kapag ikaw ay naaresto or wala ka sa session habang ongoing ang impeachment trial, dapat wala kang karapatan bumoto. Tanggalan ka ng karapatan bumoto. And the majority or the 2/3 is the vote of those who are actually present. Oo. So, again, mga kababayan, I'm hoping na gano'n na magiging outcome. But I don't want to get my hopes up. Anyway. Di ba? Parang basang sisiw si Robin Naman po, Padilla. humihingi tayo ng pasensya sa ating mga kababayan dahil naglahad po ang NBI na tayo po ay person of interest. Ibig sabihin, kailangan po lahat ay opisyal ng pag-usapan. Ayun. At kayo yung Ibig sabihin, takot ka na, Robin Padilla. Yun lang yun. Yun lang ibig sabihin nun. Takot ka na papalya lahat ng sasabihin mo. Everything you say can and will be used against you.
Mm. Pero alam niyo, again, mga babayan, I issue this challenge to Robin Padilla. Kung talagang feeling nyo, malakas ang inyong kaso, at hindi talaga valid ang warrant of arrest na galing sa ICC, bakit kayo umaarte as if valid yung warrant? Di ba? It does not make sense. It does not make sense at all. Mm. So, galing-galingan nyo sa susunod, ah. Kung magkakaroon pa kayo ng susunod. Kung magkakaroon pa kayo ng susunod. And, alam nyo, ulitin ko lang to, ah. Ate Sharon. Sorry na. Mga alas ka lang sandali, ha? Oo. You made a good choice. Oo. The choices regarding this person, it's the right choice. Mga alas ka lang po sandali, magmapipikon. Ayun na nga. Anyway. Anyway. So, yun na nga. Feeling niya bida pa rin siya, pero laos na. Grabe, ang harsh naman nun. Ang harsh naman nun. Pero totoo rin naman. Ay, naman.